Yun guys, good afternoon. Bali ngayon may nakuha kasi akong duckweed kay Ma'am Belia sa DIyan ng region, provincial. Sa Katbalogan, nakahingi siya ng duckweed mula Calbayog sa isang farm sa Calbayog. Kaya binigyan niya ako isang tab. Ito siya, isang tab. Bali, balak ko is since tinanggal ko na yung azula dito sa nakalagay natin na small pond, bali dyan ko ilalagay muna yung duckweed. So tingnan natin, papadamihin natin. Kasi yung azula, okay naman siya. Dumami na yung azula natin. Nakakapag-harvest na tayo ng 2 to 3 kilos every 2 days. So, dalawang pond po yun ng azula. Kaya okay na siya. So, ganun din yung maintenance ko ng azula. Instead na dumi ng kalabaw, ang linalagay ko ngayon is vermicast. 1 kilong vermicast every week. Once a week ako naglalagay at saka 60 ml. 60 ml na fermented plant juice, FPG. So yun ang nagiging maintenance ko, yun yung pakain ko ng asola at so far okay naman siya. It's been 3 months already na ginagawa ko yung ganong routine. Hindi naman siya namamatay at okay naman yung production niya. Kaya yun na rin yung gagawin ko kahit dito sa duckweed. Yun na din ang magiging setup ko. So sige, samahan niyo ako para makita natin. Ngayon ay December 7 2023 para makita natin ang start ng paglalagay natin ng duckweed kung gaano siya kadami. So tingnan natin. So bali ito lang yung lalagay natin. Bali yun yung hinarvest ko na azula. Dating azula kasi ito yung pagkakaiba niya. Oh. Yung azula, ganito yung itsura niya. Yan, ito yung azula, ito yung duckweed. Ganyan yung pagkakaiba ng azula at saka duckweed. Yung dahon ng duckweed, solid siya. Ito parang fern. Parang matitigas siya rito itong fern ng azula. So ito naman yung sa duckweed. Ito yung itsura ng duckweed. So lagay natin. Ito may mga suso pa nga siya. So itong ilalagay natin dito. Ganito lang siya kadami. Hopefully mga ilang linggo dadami siya. So ayan. Ganyan lang itsura ng duckweed. Hopefully dadami to. Yan, ganyan siya kadami, isang tab ng duckweed. So ganyan itsura niya ng duckweed. Oh. Mas maliliit pa to kasi dumating ngayon. Hopefully mas lalaki siya. Tingnan natin kasi napansin ko sa azula, ganoon din pagdating ko dito, nakuha ko maliliit galing kay doktor. Tingnan mo ito, meron pa. Oh. Yan pagkakaiba ng azula. Yan, ito azula. Yan, ito azula siya. Azula at saka duckweed. So yan yung difference. Kasi hindi siya naubos lahat. Mayroon pang pa isang azula na natira. So tingnan natin. Hopefully after mga 2 to 3 weeks dadami. Hopefully mapuno niya itong small pond na to. 1.5 by 0.5 by 1.5 meters ata yung lawak ng pond ko ng duckweed. So usually ito nagiging trial ko kasi nandun naman sa baba. Doon sa baba nandun na yung azula ko ngayon. Yan, dun dalawa na yun, dadalawa siya yung pond ng azula. So hopefully maging okay siya. So yan, tingnan natin tsura ng duckweed. Yan, para makita natin comparison ng duckweed at saka azula. So tingnan natin after siguro by next 6 mga 3rd week ng December 3rd to 4th week magbibigay ako ng update tungkol sa ating duckweed. So tingnan natin yung azula. Ito yung hinarvest ko na azula, inubos ko lang yung ayun niya. Bali papakain ko yan sa manok. So tingnan natin sa baba para makita nyo. Tingnan natin yung azula natin sa baba.
para makita nyo yung update ng ating azula. So ngayong araw di ata sila nakapag-harvest, punta ko lang kasi ng farm. Nandun ako kanina sa Katbalogan. Kumuha ko ng update ng aking medical. Nagpa-general check-up kasi ako, may free medical mission, hospital sa barangay. Kaya so ito yung azula natin. Ayan, punong-puno na siya, oh. Tayo nakapag-harvest. So ito ang ating azula. Ready for harvest na siya. So balak ko susunod, gagawa pa ko ng dalawang ganito sa susunod kung sakali, para naman yun sa duckweed. So ayan yung astura ng azula. So dati mas maliliit din yung azula na to, ngayon mas malaki na siya. So usually kada araw isa yun sa pinaka maintenance is dapat ginaganito siya, nahalongkay, para yung nutrients sa ilalim pupunta sa baba. Walang taga video, usually ganito dapat yung ginagawa. Medyo madami na ngayon tubig nito. So kapag umulan pa mga ilang araw, siguro for 2 days, babawas na rin ako ng tubig. Kasi okay na tayo yung ganitong tubig lang siya. Madami na nga siya. Dapat makapagbawas ako ng tubig. Galing, oh. So ganyan lang yung gagawin siya dapat. So kakalagay ko lang nito ng vermicast nung isang araw. So for this week siya, vermicast at saka 60 ml na fermented plant juice, na dito ko lang din ginawa sa ating farm. So yan yung update ng ating azula. Hopefully by sa sunod may update na tayo sa ating duckweed, na dadami din ang ating duckweed. So, sige, let's just take a photo, then ako na. So okay, sige, see you sa susunod na ating update. God bless, bye bye.